Nagkaroon po ng konting problema ito pong Bukal Spring. Dito po yan sa Magsaysay, yung pamosong Bukal Spring na dinarayo po ng ating mga kababayan na gusto mag-swimming, maglibang. Ayan po, nagkaroon po ng konting problema. Alamin po natin yan dito sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at pinuntahan nga natin ito ang kanilang tanggapan. Tara, alamin po natin ang buong istorya tungkol dito. Tara, pasukin natin. So nagkaroon po ng problema itong pinakapamosong bukal dito sa Magsaysay. At nagkaroon po ng problema yung nagkaroon po ng mga boulders o mga bato na tili yata delikado doon sa mga mamamasyal o darayo dito sa bukal na ito. Ano po ang naging simula po nitong kwento na ito? So, yun po, October 9 po, kahapon ng umaga, tumawag po yung Barangay Nicolas Council sa opisina ng MDR. At nireport nga po yung malaking tipak ng bato na nahulog. At nabagsakan yung isang cottage sa mismong Bukal Spring. So, yan, bukal na yan. Ito po yung tinamaan, ito po yung na-damage. Kasi, yun po. Tapos habang nung tumawag po sila, ang sabi namin ay magkakantak kami ng assessment. Then bumuo po kami ng grupo kasama ang engineering, BFP, tourism, and nakipag-coordinate din kami sa DNR. Tapos nag-proceed na po kami doon. Bakit kailangan bumuo ng composite team? Kasi po, siyempre, para ma-assess natin mabuti yung sitwasyon. Tapos, sinama namin ang tourism kasi nga tourist spot siya. Okay. Then sa BFP, sila yung mas mga nakakaalam kung ano yung mga paano ang mga mas mapanatili yung kaligtasan nung pupunta dun sa bukal. So, tapos ano po ngayon ang naging nangyaring sumunod? Nung upon assessment po namin, na-clear na rin nung barangay official, yung barangay council yung nalaglag na bato. So, tipak-tipak na nila, then naitabi na nila. Tapos yung mga natira sa taas na mga medyo malalaki ay sinadya na nila ipagulong para hindi na magkaroon pa ng threat sa mga tao doon. Gaano kataas? Approximately? Medyo mataas po, parang hanggang third floor mga third floor ng Isang building? Isang building, mga ganun po kataas. Then, inassess po namin kasama ang BFP tapos taga-DNR. Then nakita po ng taga-DNR at ng BFP na may mga potential pang mahulog dahil yung bang bato ay may mga bitak-bitak na. So may taas? Sa taas po, doon sa pinanggalingan din nung... sa pinanggalingan din. Yung, mga gaano kalaki yan? Approximately ilang ito? Ito po, ito yung mga potential na mahulog. Then itong malaki itong hinahawakan ni Sir na ito, ayon sa kanya is may posibilidad din na mahulog pagdating ng panahon. So, nung tapos yung assessment, baba kami, nakausap namin ang barangay council at napagplanuhan na lagyan ng harang. So, parang magkakaroon ng trap, para matrap na mismo dito, lalagyan nila ng mga poste, saka cyclone wire, para kung sakaling mahulog is hindi didiretso dun sa Bukal Spring. Then, naipayo din na kasamang BFP na at tourism na habang wala pa yung parang slow protection na yon, is pagbabawalan mo nang gamitin yung mga cottage na doon malapit sa gilid ng bundok. So, para daw hindi naman matigil yung operation ng bukal is ang ipagamit lang ayon dito. So, ganun, nagkaroon ng pag-meeting. At yung caretaker doon ay binili niyan din na huwag mo nang magpapapunta ng tao sa side na malapit doon sa gilid ng mga bato. Hindi naman totally isasara? Hindi po. Yun yun ang napagkasunduan. May portion pa rin doon na talagang yung wag lang po doon mismo sa gilid na gilid ng So hindi ito masasabi nating threat sa ang nakikita po kasi hindi naman masyadong malalaki yung doon ng bato sa taas na pwedeng mahulog sa ngayon. So kaya para sa protection lang, para sa safety, hindi talaga doon ina-advise sa gilid, doon sa mga cottage doon. So dito lang muna sa may
malapit sa may Bukana, sa may Bukana lang. Sa palagay ninyo, ano naging dahilan nung bagay niyan? Kasi sunod-sunod, sa bagay, malayo tayo, no? Pero sunod-sunod ang mga bagyo na dumaan dito sa atin, ulan, mayroong mga lindol sa ibang mga lugar, no? Pero malayo sa atin. May epekto ba yon? Ayon po dun sa taga-DNR na nag-assess, yun kasing batuhan is may puno siya na humapay. Siguro dala nung nagdaang mga bagyo, Oo. humapay. Then natututukan na ng araw, nabibilad. So ang sabi nila, pag sobrang nabibilad daw yung bato, tapos biglang mauulanan, parang rumurupok siya. Kasi hindi siya solid na bato. Para Parang siyang putik. parang putik, parang pila. Oo. Parang ganon. Mm. So, ayon sa kanya, medyo exposed yun sa hindi siya solid na bato, tapos na-expose pa siya sa init. Tapos nung bago nangyari ito is malakas daw yung ulan doon sa lugar na yun. So, yun siguro yung nag-trigger kaya nagkaroon ng pagbagsak ng bato. So malaking factor talaga yung mga puno, ano? No, yun po talaga. Dapat talagang mayroon mga puno sa mga bundok natin Yun po, para talaga mag-hold ng mga Mm. puno, no? Ay yung mga ano diyan, mga bato, mga doon sa bundok, no? Ganun 'yon, ano? So, yun din po ang napag-usapan kahapon na habang pansamantala yung kakabit nilang harang, kasabay nun, magtatanim din daw ng mga puno, para yun na pang matagalang protection. Okay. So magkakaroon na ng project na tree planting doon sa... Yun po ang pinag-usapan sa barangay kahapon. Okay. So nasa iyo po ang pagkakataon kasi marami po mga mga siyempre pumupunta diyan, magsiswimming, maglilibang, at siyempre lahat na ng mga activities para mag-relax yung ating mga kababayan. Not only magsaysay kundi yung mga local tourists natin from karating na mga bayan natin. Sa iyo na pagkakataon, sir, para sa kasiguraduhan ng ating mga kababayan. So, yun po, sa lahat po ng nagnanais po pumunta at maligo, ma-experience yung aming Bukal Spring sa Nicolas. So, yun lang po ang ma-advise ng team na huwag tayong pumunta sa gawi doon sa may mga cottage malapit sa paanan ng bundok. So, dito lang po ina-advise sa kabilang side. At saka habang nandun tayo, huwag nating aalisin na maging mapagmatsyag tayo para if ever magkaroon ng hindi natin inaasahan, maging alerto pa rin. So tapos iwasan na lang din siguro yung mga pagkakalat doon, may mga pagkasira ng mga puno, yung pala yung nagiging protection din ng bato para tumibay siya ayon sa DNR. O yan, mga kaibigan, narinig po ninyo ang buong ulat tungkol po dyan sa Bukal Spring dito po sa Magsaysay. Kaya safe po ang pagpunta po ninyo dito at pagbisita sa Bukal Spring dito sa may Magsaysay, Occidental Mindoro. Muli po, please paki-like, follow, and share. Ito po ang ating Magsaysay News Bulletin. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin correspondent, Mararo po, at your service.